Good morning mga tol. Pag-usapan natin itong last upload natin, Eastern Sunday ride natin diyan sa may Tagaytay. Pag-usapan natin tungkol diyan kasi hindi ko expected din naman talaga na magte-trending yung video. Parang almost nasa 500k views na siya. Hindi ko lang ine-expect talaga na magte-trending siya kasi unang-una hindi ko alam kung bago kami nagsimula doon sa stoplight, hindi ko alam kung saan siya nanggaling kasi hindi ko siya nakita or na-overtake mula nung sa pagdating sa stoplight. So, yung nag-start na kami ng traffic light, correction. Yung traffic light doon nag-start. So talagang nung nandoon siya, nararamdaman ko na talaga rin na talagang rarat-rat siya kasi wala pang green light, talagang umabante na siya. So napansin ko yun, pero hindi ko siya talaga hinarot or alam mo yun, yung hindi ko siya nilaro or kinarera mula doon sa stoplight na yun. Kasi ako, nanggaling din ako sa lower CC. Ayan, tulad nito, yan, naka-Bergman ako. Alam ko naman din yung kapasidad ng isang motor. Compare to 400cc, na isang piga mo lang, 70-80 na kagad. Dalawa, segunda mo, tercera mo, normal RPM ng tercera, nasa 70 to 80 na. So, sa paningin ng mga ibang viewers na inaharot ko daw siya, inaharot ko daw yung motor. Take note, kung aharutin ko yun, baka dun pa lang sa stoplight naiwan na yun, di ba? Kung talagang aharutin ko siya, kung talagang kakararahin ko siya, baka dun pa lang sa start ng stoplight binira ko na yun, di ba? Binira ko na agad, binirit ko na agad, di ba? Hindi, nagchi-chill ride lang din ako nung time na yun na siyempre, tumatakbo ko ng around 70 to 80. Kaya sa paningin ng iba yun, di ba, kinahabol ko siya, tinrigger ko daw. Kaya naman siya nasa harap ng video ko mula noon kasi ang takbo niya nasa mga ganun din, 80 to 90 din. So, siguro, ewan ko kung feeling niya, hinahabol ko siya. Tapos, lusot siya dito, kumana siya sa may tricycle. Edi, tayong mga motorista, siyempre susunod naman tayo kung saan may maluwag, di ba, at makakalusot. Sumunod din ako sa kanya. In-overtake namin sa kanan, di ba? Which is mali kasi bawal mo-overtake ka sa kanan, di ba? Kaya siguro ang dating ng sa viewers is inahabol ko siya. And then dumating na kami dito sa isang mahabang kalsada na malinis. Actually, kaya ako pumiga kasi malinis yung kalsada, maluwag, maganda yung kalsada. And the same time, wala naman masyadong sasakyan that time. So, ang ginawa ko, iniwan ko na siya kasi nga, 'di ba? Hindi ko naman siya inahabol or what. In-overtake ko lang siya kasi nga maluwag, 'di ba? Tapos, nung na-overtake ko na siya that time, syempre layo ng pagitan namin kasi isang diretsong mahaba 'yun. So, expected ko malayo na siya. And then dumating tong parang kumatawid na kotse. Pagsilip kong gano'n sa side mirror, nasa likod ko siya. So, it means sinahabol niya ako kasi ang layo na ng pagitan namin mula doon na in-overtake ko siya eh. It means sinahabol ako, 'di ba? Eh di ginawa ko nung napansin ko na hinahabol niya ako. Eh syempre, pag ilag ko doon sa may tumatawid, eh di syempre maluwag ulit eh. Wala naman masyadong sasakyan. Tumakbo ulit ako ng normal, 670, 80. Tapos, bago kami dumating doon sa pinangyarihan nung semplang niya, traffic eh. Medyo may mga sasakyan na noon. Nagminor na ako. Nandito ako sa may kanan na part. Nagminor na ako that time. Nung nagminor na ako, pagtingin ko sa side mirror, nandun pa rin siya. So, nagulat ako, bigla siya dumaan sa kanan ko at may tinuturo. That moment na yun, na may tinuro siya, unang pansin ko talaga is concern siya sa kalsada. Parang tinuro niya sa akin na may hindi yung lubak eh. Hindi, para sa akin hindi lubak yung tinuro niya eh. Para sa akin tinuro niya yung kalsada, yung guhit na puti na papaliit na yung kalsada. Kasi pagdating mo dun sa may onting abante konti nun, ano na siya eh, rough road yung kanan. Yun yung nasa isip ko na tinuro niya na papaliit na yung kalsada. So, nung una, okay, concern siya. Yun talaga yung una kong napansin dun. Unang mindset ko nun. Concern siya sa kalsada na tinuro niya sa akin. So, okay, sige ako. E di, nandun na ako along the traffic. Pag kanan ko naman ng konti, nakita ko siya. Nung unang-una pa lang siya nakita ko, medyo malayo kasi siya nun, hindi kita sa video. Hindi ko alam kung nagtotont siya sa akin na or nag-reflect siya ng muscle niya na ewan ko kung sabi niya malakas daw siya, parang
gano'n, no? Tapos sabi ko sa video, like, anong resenyas noon ako? Tapos edi ko pinansin yung unang ganun niya. Dahil nga medyo malayo kami that time. Malayo yung pagitan namin. Kasi nga mga tol, nung pangalawa, nakalapit na ako ng bahagya sa kanya. So, nung paglapit ko, biglang suminyas ulit ng ganun, flex ulit ng muscle. So, doon sa pangalawang beses, napansin ko, hindi na siya isang hand signal ng isang rider. Kasi kung mag-hand signal ka ng, sabi ng iba, right turn daw yon kasi nakailaw daw siya ng signal light. Pero hindi naman siya kumanan eh. Wala naman din siyang kantong lilikuan, malayo pa. Tapos, kasi kung sinasabi naman niya na doon sa hand signal niya na ako mauna, take a lead, bakit nung paglapit ko sa kanya bigla siyang humataw sa kaliwa? Diba? Pagas muna tayo. Commercial. This video is brought to you by Refill. Refill, baka naman. Tapos na tayo magpagas mga tol. So yun na nga, mabalik tayo kay kuya. Ngayon, sa mga nagko-comment, sa mga sinasabi nila na hand signal daw yung ginagawa niya. Na kesyo, ang dami nagko-comment na dapat rider ka, alam mo yan. Dapat nag-LTO ka, nag-seminar ka sa LTO. Di ba? Natawa ko eh. Kung hand signal yun, kung may lubak, paang gagamitin pang signal. Diba? Yung pagkataas niya ng muscle niya, di ko alam kung hand signal ba yun o pangyayabang. Kasi pero, yun nga, sabi ko kanina, kung hand signal yun, nakailaw siya sa kanan na naka-signal light siya, nang wala namang kanto or lilikuan or siguro sabi natin tatabi siya. Hindi, nung unang hand signal niya ng muscle niya, yun hindi ko pinansin kasi akala ko baka nga hand signal. Nung pangalawa, nung nalapit-lapit ako sa kanya, nag-flex ulit siya ng ganun. So ibig sabihin, pinapauna niya ako. Kung signal niyang ganun is pinapauna niya ako, bakit nung nilapitan ko siya ng biglaan na bigla siyang umarurot sa kaliwa? Ang dating na sa akin nun, mula pagratrat niya na sa kaliwa na yun, bago siya sumemplang, ang dating na sa akin nun, nakikipaglaro talaga siya, talagang nangaasar siya. Okay, sabi ko sige. Nung time na yun, doon ako na-trigger din ako nun. Aminin ko, oo, na-trigger din ako. Pero nung bago na siya sumemplang nun, kaya sabi ko sa misis ko, sabi ko, pag natapatan ko yan, kakabobombahan ko yan, sabi ko. Kaso, lulusot na sana ako noon para maiwas na sa traffic. So yung pag-iwas ko dun sa may pulang pick up, doon ko na nakita na kakabangga lang niya kasi umiikot pa yung gulong niya sa likod eh. So bagong bago lang, kababangga lang niya, kakabangon lang niya. So dun na sa moment na yun, ang dami nagsasabi, nagko-comment na imbis na tulungan ko, na imbis na inasar ko, dapat tinulungan ko na lang. At sinabihan ko pa daw na mayabang. Sabi ko, medyo lang eh, diba? Kasi nga medyo lang naman talaga eh. Hindi naman siya totally mayabang eh. Sabi ko, medyo lang, diba? Kaya ako naman isasabihan ng ganun. Kasi diba, ako, sa tagal ko na rin nagmumotor, nanggaling na ako sa lower CC, nagsimula ako sa 125, nagkaroon ng 200cc, hanggang sa nagkaroon ng 400. Pero yung pagiging ganunan, aangasan mo pa yung ibang kapwa mo rider, never kong ginawa yun. For the first time in my life, sa tagal ko rin nagmumotor, ngayon lang ako naka-encounter ng ganun, na piniflexan ako ng muscle, niyayabangan ako. Actually, ewan ko kung actually, di ko alam kung talagang niyayabangan ba ako. Pero yung kasi yung dating sa akin, nung pangalawang flex niya ng muscle, yun yung dating niya sa akin na, lahat ng signal niya sa akin kanina na okay. Nung pangatlong signal niya ng hindi signal yun, pang-aasar, ibig sabihin. So, mula nun, nung sumemplang na siya, imbis na tulungan ko, sinabi ako siya na medyo mayabang ka kasi kuya, kanina ka pa doon. Sabi ko, diba? Kaya sabi nila, imbes na tulungan ko, dapat tulungan ko talaga. Pero hindi yun yung unang umasok sa isip ko kasi nga, dapat magkaroon ng lesson yung tao. Kasi mamaya ulitin niya. Or siguro baka matagal niya nang ginagawa sa iba, ngayon lang siya na-tsempuhan, diba? Ngayon lang siya na-timingan. Baka ginagawa niya na sa iba. Para lang magkaroon ng lesson si kuya. Na hindi lahat ng rider na nakakasalamuha mo sa kalsada pare-parehas ang ugali, diba? May mga comment nga dyan na may mga sobrang harsh na ng comment diba? May mga comment din dyan na basta daming comment na hindi na maganda rin, diba? Sa mga nagko-comment naman, yung mga nagsasabing deserve ni kuya yun, ganon. Yung isa sa mga nasama ko doon sa video na mga, ewan ko, di ko lang alam yung pangalan nila, pero may nakita akong comment na parang sila yun, na yung mga nasa sasakyan na blue, na may nag-comment doon na lasing daw yung lalaki. So nung nabasa ko yun, naisip ko na
baka nga lasing. Kasi nung unang kita ko rin sa kanya nung tumabi na siya, medyo mamula-mula yung mata niya na parang alam mo yung galing ka ng inuman tapos nagising ka lang na alipungatan ka, nagising ka tapos ginising ka na pre parang uwian na ganon, tapos pulong-pulo yung mata mo, ganon ganon yung dating niya sa akin na parang naimasmasal lang siya ng konti, kaya niya na magmotor, ganon yung dating pero sa pagmumotor niya, yung dating ng pagmumotor niya, kala ko di siya lasing kasi nga ang husay pa niyang sumingit ang husay pa niyang tumakbo ng mabilis diba? Kaya hindi ko naisip na lasing yun kasi ang aga din nun, parang parang around 2 PM lang ata or 3 or mga ganong oras. Iisip yung bang oras na yun yung tao ay lasing, diba? Sa mga nasabi ko kay kuya, although may mga masakit din ako nasabi na medyo mayabang ka kasi na ganito, ganyan, next time wag kang magyayabang sa kalsada. Pasensya na kay kuya. Pero yun nga, maging lesson lang din sa kanya na yung nangyari. Although papanood man niya or hindi or makarating man sa kanya, sana may magsabi sa kanya na lesson sa kanya yun na next time, diba, na wag nang ganun. Pag lasing, kahit tumakbo ka ng rat-rat, pag lasing ka, kung gusto mo tumakbo ng rat-rat, tumakbo ka. Kasi buhay mo yan. Hindi naman siyang buhay mo Hindi ka naman pusa Diba? Nasa sa'yo yan. Nasa kapwa rider natin yan kung anong gusto nilang gawin. Pero yung mga asar ka pa ng ibang tao na kapwa rider mo, hindi na maganda yun kasi unang-una, paano pag ibang rider ang naganon mo at iba pa ginawa sa'yo, di ba? Hindi natin masasabi lahat ugali ng iba't ibang nagmomotorista, hindi natin alam ugali ng kapwa rider natin. Yung iba may nagko-comment, dapat nga sinapak mo pa dapat nga bumaba ka, tinawanan mo pa ng harapan, pinaiya mo talaga sa publiko. Hindi ako ginawa ko talaga, sinabihan ko lang siya na sa susunod wag na siya magyayabang kasi nga, di ba, ang bilis ng karma na mahirap makarma sa gitna ng kalsada. So yun lang naman mga tol, and explain ko lang din yung side ko kasi may mga nababasa akong comment na pares daw kami kamote, mas kamote daw ako kaysa sa Membla. Ewan ko ba, wala na masabi din lahat naman tayo mga nagmumotor, sabihin natin na gaano man tayo katino sa pagmumotor, minsan nagkakaroon din tayo ng pagiging kamote, di ba? Pagiging kamote sa kalsada. Aminin ko, kahit lower CC ako, minsan nagiging kamote ako, diba? Pero hindi naman lahat ng time na hindi rin ako yung kamote rider na yung balasubas pagmaneho, diba? At saka never ako ng harot ng big bike ng lower CC ako. Pag nakakakita ako ng big bike, noong wala pa akong big bike, ang gamit ko ito at si Bergman at saka si Rousey. Pag nakakakita ako ng big bike, ang lagi ko sa isip ko, magkakaroon din ako niyan. Yun lagi yung nakatatak sa isip ko na pag nakarinig ako ng tunog ng big bike, uhulaan ko yan kung ano yan. NK to, hindi Ninja to, hindi CB650R yan. Tunog pa lang, inuhulaan ko kung anong motor yung gano'n. Pero yung hahabulin ko, makikipaglaro ako, never kong ginawa sa buong buhay ko yun. Sa traffic, nilalapitan ko sila pag traffic kasi gusto ko sila makita ng malapitan. Gusto kong makakakita ng big bike ng malapitan, marinig yung tunog ng malapitan. Ganon ginagawa ko. Pero nakikipagretrata ka sa big bike ng lower CC ka, wala na akong masabi. Matik naman na yun, di ba? Small bike to big bike, compare mo, kaya nga small tapos big, common sense na lang, di ba? So yun mga tol, yun lang naman yung explanation ko dun sa nangyaring video na yun. And umabot man kay kuya yung video na yun, pasensya na kuya, na-post kita. Hindi ko intention na pasikatin ka or what. Gusto ko lang maging lesson lang din sa iba. Gusto ko lang din makapagbigay ng lesson sa mga ibang kapwa rider natin na huwag magyayabang sa kalsada. Kaya nga nilagay ko sa dulo kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Hindi ka man karmahin ka agad, o baka pwede kang karmahin sa susunod na araw o sa mga susunod na buwan, hindi mo masasabi. Pag paulit-ulit mong ginagawa yung ganong bagay sa kapwa rider mo, may mangyayari din sa'yo. Kaya maging responsable rin tayo minsan sa pagmamaneho natin. Di porke maganda motor natin, di porke mabilis motor natin, ayabangan mo na yung kapwa rider mo, di ba? Sige, makipaghabulan ka, pwede. Makipag-attract ka, pwede. Normal yun sa mga gustong rumatrat. Normal yun sa isang kapwa rider na ayaw din na na-overtaken, ayaw din ng parang natatalo sa takbuhan, di ba? May mga kanya-kanya rin tayong disiplina sa sarili. Pag wala ka sa mood, di wala. Makipag-rat-ratan ka, huwag ka lang mang-asar, di ba? Kasi nga, pag ang asar ka, pag sumemplang ka, isa sa inyo, talo. Ganun lang yun. Pero sabi nga nila, much better na huwag na mang-asar. Overtake ka na lang.
Pag nahabol ka, overtakean mo lang din. Ganun lang. So yun lang mga tol. Yun lang naman yung explanation ko sa kanya. Pag umabot yung kay kuya yung video na to, maging lesson na lang sa kanya. Tsaka wag pagka magiinom ka, pag lasing ka, wag ka nang magmotor or what, kasi mahirap na. Baka di lang yun yung mangyari kasi. So yun lang mga tol. Peace out, gang gang. See you on the next ride.